Kaming mga tao, ang iyong nilalang ayon sa iyong wangis, according to the image of God. At kami ay iyong hiningahan na nagkaroon kami ng kaluluwa. And you have created all the things, beautiful things, just for us, so that we can enjoy fellowship with you forever and ever. And yet, because of sin, Lord, we have been separated from you. Because of our sins, we turn away from you. You who loved us, you who created us. But in spite of that, Lord, you reach out to us. You have lavished us with all your blessings and with all your love. And you even gave your only begotten Son, the Lord Jesus Christ, so that we can again be reconciled to you through the death, through the blood, and through the resurrection of the Lord Jesus Christ. Maraming salamat, O Diyos, sapagkat nung kami ay manampalataya sa iyo, kami ginawa mong iyong mga anak. Bagamat hindi kami karapat-dapat, ay dapatin mo kami upang kami maging mga anak mo. At Panginoon, kami ay binigyan mo ng kaharian, binigyan mo ng tahanan doon sa iyong kaharian upang makasama mo magpahanggang kailanpaman. O Lord, may we recognize these wonderful blessings that you have given us. May the things of the world ay maging malabo at wag magkaroon ng temptation upang kami ay hangarin namin ang mga bagay na ito ng sanlibutan, sapagkat ang iyong biyaya, ang iyong mga pagpapala, ang iyong mga inihandang gantimpala sa amin ay higit-higit kaysa sa mga bagay na ito. And so Lord, help us, Lord, to love you with all our hearts, with all our soul, and with all our mind. Because you deserve our faithfulness. You deserve our service. You deserve our wholehearted worship. And that is the reason why narito kami ngayong umagang ito, upang pasalamatan ka sa napakadakilang mga pagpapala at mga biyaya na yung pinagkaloob sa amin na yung mga anak. Nawa, Panginoon, ihandog namin ang aming buhay, ang aming mga katawan upang kami ay magamit mo sa iyong ministeryo. Pagkalooban mo kami ng kapangyarihan na nanggagaling sa banal na Espiritu upang maisagawa po namin ito. Lord, I pray that as we study your word this morning, as I preach your word, may your servant be hidden in the cross of Christ, and may your name be glorified and be magnified. Empower me, Lord, with the Holy Spirit, and enable me to say only the things that you want me to say. May your name be glorified and magnified in our midst this morning. This is our prayer. In Jesus' mighty name, amen and amen. Magandang umaga muli sa bawat isa. Sabihin mo sa katabi mo, I'm so glad you're here today. Okay? And i-welcome po natin ang bawat isa. Tumayo po tayong lahat. And I want us to go around. Meron pa tayong first-time visitors today? First time? Okay, wala tayong first-time visitor, so we will be going around. Ay, meron. Okay, si Ate, welcome po. Welcome to SCC. Okay.
I-welcome po natin siya at i-welcome natin ang bawat isa. Let's go around. Let's go. Okay? Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May the words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit cleanse our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. Praise be to God. Thank you so much. You may be seated. And si ano pala, first time din. So we have from Montalban. Ayan. So, dalawa po. Yung si nanay naman ay taga Valenzuela. Okay, welcome po kayo. God bless you. Salamat po sa lahat na nagbati sa bawat isa. At sa umagang ito po ay tayo po ay magpapatuloy sa ating pagbibigay. Mga kapatid, ang ating pagsamba ngayong umaga ay isang honor po sa ating Panginoon through our giving. Just as we lift our voices in praise kanina, may we give with our hearts of joy and gratitude towards God, who is our provider. Giving is our way of showing love and trust in God. It is our worship. It blesses others, and it reminds us that everything we have comes from Him. When we give generously and joyfully, no matter how big or how small it is, it becomes a seed for eternity. Pang-eternity po ang ating pagbibigay. Hindi lang pang dito. Okay? Maaring pagbigay nyo ay maliit o malaki. It doesn't matter you give it with your heart. You may drop your offerings in the box at the back of left corner kung saan po ay doon natin nilalagay po ang ating tithes, offering, and missions, etc. Thank you, dear brethren, for your cheerful and faithful hearts. Your giving strengthens God's work here at Sole of Christ Church. Okay, so yung ating pagbibigay po, ito ay ating binabalik sa ating Panginoon sa kanyang sa pamagitan ng kanyang katapatan sa atin. Hindi tayo nagtatapat sa Panginoon dahil kinakailangan. Ito ay ating binibigay dahil mahal natin ang Panginoon. So, nariyan po ang ating mga bank accounts na pwede kayong ihulog doon. Kung mayroon po kayong, kung yan po ang paraan ng inyong pagbibigay. So, tayo may nalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, muli naming pinupuri ang iyong kabutihan sa amin. Ang iyong biyaya at
Bawat habag, Panginoon, na araw-araw na aming tinatanggap. Dakilang Diyos mula sa aming puso, sa aming pagmamahal sa inyo. At Panginoon, hindi namin kinikilala ito na obligasyon namin ito para magbigay sa inyo. Lahat ipinagkaloob mo sa amin araw-araw. Lalo na, Panginoon, ang aming mga buhay. Kaya po kami ngayon, umaga, ay nakarating at naririto kasama ng aming mga kapatiran upang sumamba sa inyo. Ito ay isang bahagi ng aming pagkaloob sa inyo, Panginoon, ng aming buhay, Panginoon. So, gamitin niyo, Panginoon, ang mga alay namin, Panginoon, sa inyo para mailatag namin ito, Panginoon, sa aming mga kababayan, Panginoon, na hindi pa nakakilala sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, ang aming samahan, Panginoon, ngayong umaga, na maunawaan namin, Panginoon, ang aming pagbibigay, hindi lang para sa amin, kundi para sa mga nangangailangan ng mga tao. Lalo na, Panginoon, sa mga bagay na spiritual. Lord, teach us to be faithful stewards of all you have given us. Our time, talents, and treasure. Help us to give cheerfully, faithfully, and with purpose, because we love you and believe in the mission you entrusted to us. In Jesus' precious name, amen. Amen. Okay, magandang umaga po muli. We're going to have our communion since it's first Sunday of the month. So I'll be calling all the leaders, the elders of church and deacons to um, share the elements to the congregation. At habang ito po ay dinidistribute, ay nais kong ipaalala po sa atin yung napakahalagang verse na all of us might have memorized, but not everyone really understood this verse. And this verse is John chapter 3, verse 16. And it says, for God, if you memorize this verse, dapat lahat ng Christian, memorize tong verse na ito. So, John 3:16, all together. Ready? Begin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. I would like to focus on the word so loved, no? Ibig sabihin, napakadakila ng pag-ibig ng Diyos sa atin. It's so love. Alam mo ba, God loved you so much. Paano niya pinakitang pagmamahal sa iyo? Hindi lamang sa pamagitan ng pagpo-provide ng iyong pangangailangan sa bawat araw. Pinakita niya ang pagmamahal niya sa iyo sa pamamagitan ng pagbaba dito sa lupa. Nagkatawang tao. At siya'y pinako doon sa krus para ikaw ay hindi mapahamak sa impyerno. Na kung ikaw ay sasampalataya sa ating Panginoong Yesus, ay hindi ka na mapapahamak.
you shall never perish, but have everlasting life. Do you really understand that? A lot of people, even scientists, even professors, they have encountered this verse, but they do not have the wisdom to apply it. Di ba? Napag-usapan natin, ang wisdom ay proper application of knowledge. Alam nila itong verse na ito. Pero, kung tatanungin mo, anong paraan nila pagpunta sa langit? Sasabihin nila, mabait naman ako. No? Sasabihin nila, ako naman ay member ng ganitong church. Ako naman ay gumagawa ng mabuti. So, hindi talaga nila naintindihan itong verse na ito. But praise be to God, kung naintindihan mo at ikaw ay nanampalataya kay Jesus bilang yung sariling tagapagligtas, the only way to heaven, and then congratulations, you are a child of God and you are going to heaven someday. And you have a mansion in heaven someday. And this is the reason why we are having this. This is a thank you reminder. Lord, maraming salamat sa iyong katawan na nagka-durog-durog para sa akin. Maraming salamat sa iyong dugo na nagka-lasog-lasog para sa akin. Kaya ngayon, tayo manalangin. Pasalamat tayo sa Panginoon at humingi tayo ng tawad sa ating mga kasalanan upang tayo maging karapat-dapat sa pagharap sa Kanya ngayon. I'd like to read for you 1 Corinthians chapter 11. For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Taas po natin ating mga tinapay. At sabihin natin, Panginoong Yesus, salamat sa iyong katawan na iyong binigay para sa akin. Let's partake. Taas po natin ang Saro. In the same way also, he took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." Sabihin po natin, maraming salamat, Panginoong Yesus, sa iyong dugo na natigis para sa aking mga kasalanan. Inumin po natin. Dakilang Ama, maraming salamat sa iyong dakilang pag-ibig na pinamalas sa bawat isa sa amin, nang binigay mo ang iyong bugtong na anak upang magdusa sa krus ng Kalbaryo para kami magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ikaw po'y aming pakakamahalin. Ikaw po ay aming paglilingkuran ng taos sa aming puso. At aming ipapamalita ang napakagandang balitang ito sa aming kapwa. Maraming salamat. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, good morning everyone. Once again, welcome to Solace of Christ. Here we are, family, and today
We are now on our second Sunday of our sermon series, Excellent Wisdom. Okay, Excellent Wisdom. And alam po natin na napakahalaga itong wisdom na ito. King Solomon was known as the wisest king of all the earth. Even maybe the wisest person. Maybe he's even wisest than Elon Musk, no? Because his wisdom came from God. Paano po niya ito natanggap? Nung siya'y natutulog, bagong hari pa lang po siya, ay nanaginip siya. At kinausap siya ng Panginoon, Solomon, kung meron kang hihilingin, ano iyon? At ito'y ipagkakalob ko sa iyo kahit na ano. Pwede namang si Solomon ay humiling ng kayamanan, pwedeng humiling siya ng pagtatagumpay sa giyera, no? Or fame. Subalit ang hiniling niya, Panginoon, napaka-humble niya, no? Panginoon, ako po'y bata pa. At hindi ko po nalalaman kung paano ko mapapatakbo ang kahariang yung pinagkatiwala ng may karunungan. Kaya ang hihilingin ko po ay karunungan. Wow. Wisdom. At alam po ninyo, dahil po dun sa hiniling niyang wisdom, binigyan siya ng wisdom ni Lord. Hindi lamang po dahil sa may wisdom na po siya, siya po ay pinamahalaan niya ang kanyang kaharian ng maayos, nagkaroon ng kapayapaan, nagkaroon po ng kasaganaan, ano, sa buong kaharian. Bakit? Kasi may wisdom siya coming from God. No? Napakahalaga ng wisdom. Sabihin mo nga sa katabi mo, may wisdom ka ba? Ayan. Dapat meron, no? Ang tanungin natin, yung ating mga leaders ng gobyerno, may wisdom kaya sila? No? Parang wala no? Ay, nako. Kaya nga, siguro, sabi nga, nasa kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya yung ating mga kabataan, nag-umpisa pa lang kayo, dapat kayo ay magkaroon ng wisdom, sapagkat darating ang panahon, bibigyan kayo ng pagkakataon na mag-lead. Maging sa ating church, bibigyan kayo ng pagkakataon na mag-lead. Dapat ay meron tayong wisdom. At itong ating pag-uusapan ngayon, no? How can we have wisdom? No? Children, unlocking the great potential of our children. Yan. So, sino pong mga magulang dito? Magulang, taas ang kamay. Mga magugulang, yan. Okay. Yung mga single, no? Huwag kayong naku, pang magulang pala yan. Hindi. Kasi darating ang panahon, kayo'y magiging magulang din, no? At pag kayo'y naging magulang na, at least masasabi nyo na, oh, praise the Lord. Single pa lang ako. Alam ko na kung paano maging magulang. I know now how I can be a good parent. Kasi the pastor told us how to be a good parent. So, how can we unlock the great potential of our children? Subalit, siguro yung iba sa inyo, ay pastor, malalaki na yung mga anak ko. Siguro wala na akong magagawa para sa kanila. Meron pa rin naman. Pero darating din ang panahon, ikaw ay magkakaroon ng apo. Ayan, sino na may mga apo dito? Ayan, pwede pa rin natin gamitin ito para sa ating mga grandchildren. Okay? So, the parents have great responsibility to ensure the success for our children's future. Alam niyo ba mga magulang, kayo ay merong say kung ang inyong mga anak ay magiging matagumpay sa kanilang career sa future. Bagamat sila yung hahanap doon, sila yung kikilos para doon, pero bilang mga magulang, meron kayong gagampan ng malaking responsibilidad to ensure their success. Pero nakakalungkot that today, many parents are guilty of absenteeism. Ano po, Pastor, yung absenteeism? It doesn't mean na palagi kang wala. Maaring ganun din, no? Pero pwede namang nandun ka sa tahanan nyo, nandun ka sa bahay, pero hindi ka nakakausap ng iyong mga anak.
Wala kang nasasabi sa kanila na para magkaroon sila ng wisdom. That is still considered absenteeism. No? So mga tatay, mga nanay, hindi porke araw-araw nandun tayo sa ating mga tahanan, kasama natin yung mga anak, ay good parent na tayo. Kailangan ay kausapin natin ng may wisdom ang ating mga anak para maturuan natin po sila. So, there was this story, no? Merong isang Shopee delivery. Sino yung nagpa-deliver sa inyo ng Shopee araw-araw? Ayan, nahihiya pa. Okay, merong isang Shopee delivery man na kumatok sa isang bahay. Aba, nagulat siya. Bakit? Kasi merong isang bata na maliit pa lang, aba, may hawak na tabako at may hawak na beer. Nagulat siya. Bakit? Kaya itong batang ito, bata pa lang naninigarilyo na at nang umiinom ng beer. Anong klaseng magulang meron ito? Kaya tinanong niya yung bata, boy, nandyan ba ang iyong mga magulang? At ang sagot ng bata, sa tingin mo. Yun lang ang sagot ng bata. But, of course, kailangan pa bang tanungin yan? Ibig sabihin, kaya nagkaganyan ang bata. Bakit? Kasi palaging wala ang kanyang mga magulang. Maaaring sasabihin ng magulang, ako naman ay nagtatrabaho. Ako naman ay nagpapakahirap para sa aking mga anak. Pero hindi po natin masisisi sa ating mga anak kung sila'y mapariwara sapagkat wala tayo para sa kanila. So we need to step up, mga magulang, upang maturuan po natin ng wisdom ang ating mga anak. So today, we're going to study about the wisdom of good parenting. Being a good parent is, or a good person doesn't necessarily result to having good children. Ibig sabihin, hindi porke mabuti kang tao, ay mabuti ng anak ang magiging anak mo. Tama ba yon? Kasi meron pong mga mabuting mga magulang, pero ang lumabas na kanilang mga anak ay yung tinatawag nating mga black sheep. No? Parang ganon. So, kailangan po talaga nating malaman kung paano natin palalakihin ang ating mga anak. At ito po ang verse nating pag-uusapan in Proverbs chapter 22, verse 6. May I request everyone to please stand, and we're going to read this verse, a short verse in Proverbs 22, verse 6. All together, let's read. Train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it. Tayo manalangin. O Diyos, maraming salamat sa umagang ito. Dalangin ko po, Panginoon, na kumilos ka sa aming pagtitipon, sa pag-aaral namin ng iyong mga salita. At nawa ay mangusap ka sa mga magulang at sa mga magiging magulang at sa mga anak. At nawa ay matutunan po namin ang dapat naming matutunan sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu. This is our prayer. In Jesus' mighty name, amen and amen. Please be seated. Thank you so much. So, ang unang-unang bagay na makikita po natin dito, how can we unlock the great potential of our children is number one. Nasa ating pong mga bulletin, start teaching them early. Yan. Start teaching them early. Sabi nga ay, train up a child. Hindi po sinabi dito na train up your teenagers or train up your adult sons and daughters. Sabi po dito, you start training up a child. Ibig sabihin, early in their stages, even when they are still babies, we can already start teaching them. Ang sabi nga ay
Ang puno, pwede pang baluktutin habang ito ay bata pa. Pero hindi na pwede kapag matanda na. Tama ba yon? Kapag na late tayo ng pagtuturo sa ating mga anak, ay mahihirapan na tayong baguhin sila. Mahihirapan na nating ituwid ang kanilang pagkakamali sapagkat matigas na ang kanilang puso. Sabi nga nila, matigas na ang kanilang bungo. Kaya habang bata pa, habang pwede pang ituwid, ay pwede pa. Kaya nga yung mga bonsai, very young pa lang, ay ginaguide na kung paano ihuhulma itong mga bonsai na ito. Sapagkat pwede pa na ituwid. According to studies, whatever a child experiences or learn from birth to 8 years old affect the development of the brain's architecture, which provides the foundation for all future learning, behavior, and health. Ibig sabihin daw, kapag mula months old hanggang 8 years old, napaka-crucial na turuan na natin sila ng foundation na dapat nilang malaman upang paglaki nila ay matuwid yung kanilang patutunguhan. A strong foundation helps children develop the skills they need to become well-functioning adults. Kapag maayos yung ating pagpapalaki sa ating mga maliliit na mga bata, paglaki niyan, magiging well-functioning adults. And it's a proven fact that many children ay inumpisahan ng maaga ng kanilang mga magulang na turuan ay naging great achievers in the future. So one example of that is none other than our national hero. Sinong national hero? Kilala ba ng mga kabataan ang ating national hero? Si Gat Jose Rizal. Yan. Alam niyo ba si Gat Jose Rizal, tinuruan ng kanyang ina na si Doña Teodora Alonso, na 3 years old pa lang nagbabasa na. At tinuruan siya ng Latin, tinuruan siya ng Espanyol. Meron bang marunong mag-Espanyol dito? Hola. Señores, señora. Bienvenidos, iglesias. Naintindihan niyo ba yun? Okay. Sumampo lang. Pero alam niyo, dahil naturuan ni Doña Teodora, yung si Pepe, ng Espanyol. Kasi nung time na yon, mga Spanish lang ang tinuturuan ng Espanyol. Yung mga tinatawag nating yung mga pinanganak na Spanish dito sa Pilipinas. Pero yung mga Pilipino hindi tinuturuan ng Espanyol. Pero nakita ng kanyang ina, tuturuan ko ang aking anak ng Spanish. And because of that, he was able to become sobresaliente sa Ateneo de Manila. And it means he became yung pinakamataas? Valedictorian, among the Spanish classmates of Dr. Jose Rizal. So, ibig sabihin pala nito, halimbawa, kung ang anak mo ay tuturuan mo ng magbasa as early as 3 years old, tuturuan mo ng mag-Ingles as early as baby pa lang, English na yung kanyang sinasalita. Pag pinasok mo yan sa preschool, tapos yung mga classmate niya hindi pa marunong magbasa, pero siya marunong na. At marunong na siyang mag-English. What will become of your child? Magiging what? Achiever. Valedictorian or honor student. Okay? So, bilang magulang, alam mo na importante na isipin mo rin ang magiging successful life ng iyong anak at umpisahan mo siya ng maaga.
Okay? So, itong ginawa ni King Solomon, no? In Proverbs chapter 1, verse 8 to 10. Proverbs chapter 1, verse 8 to 10. Basahin natin, ready, begin. Hear, my son, your father's instruction, and forsake not your mother's teaching. For they are a graceful garland for your head and pendants for your neck. My son, if sinners entice you, do not consent. So can you imagine, ang nagsasalita dito ay si King Solomon. And King Solomon was a very busy person. Why? Because he's leading a kingdom, a big kingdom. Hindi lamang Israel, kung hindi marami pang mga kingdom under them. But still, we can see that, ang sabi ni King Solomon, "Hear my son," he's talking to his son, "your father's instruction." So that means he is instructing his children about wisdom. No, tinuturuan kung ano yung tama, kung ano yung mali. And kapag ito ay yung inalala, sabi dito, for they are graceful garland for your head and pendants for your neck. Ibig sabihin, ito'y magiging napakalaking tulong sa iyong buhay. Yan ang ibig sabihin yan. At pansinin po natin yung verse 10. My son, if sinners entice you, do not consent. Okay. A little child, tinuturuan na kaagad ng kanyang ama, anak, hindi pa nangyayari, pero merong darating na temptation sa iyo. Pag dumating itong temptation na ito sa iyo, huwag kang sasama. Huwag mong gagawin ito. Okay? So, ibig sabihin, hindi pa nangyayari, wina-warningan na kaagad ni Solomon yung kanyang anak na merong ganitong mga darating na temptation sa iyo bilang isang tao at kapag dumating, huwag kang sasama, huwag mong gagawin. For example, meron kang maliit na bata at sasabihin mo sa yung anak na ito ay, anak, nakikita mo ba yung mama na yun? Oo. Anong ginagawa niya? Umuusok po yung kanyang yung mama na yon ay naninigarilyo. Alam mo ba, yung paninigarilyo ay masama sa iyong katawan, masama sa health, no, masisira ang iyong baga, pagkaka-cancer ka. Pwedeng mamatay ka ng maaga, no? Kaya kapag darating ang panahon, meron kang mga kaibigan, tapos sasabihin sa iyo, tikman mo to, masarap to. Huwag kang titikim. Kasi once na matikman mo to, magugustuhan mo na to, tapos hindi mo na matatanggal ito, magiging bisyo mo na to, and it will lead eventually to your death. Ganun ba yun? So, hinahanda mo na kaagad. No? O kaya naman, anak, nakikita mo ba yung tao na yun? No? Parang kakaiba po siya. Oo, lalaki siya pero nakadamit babae. Kasi lalaki siya, gusto niya, babae siya. Pero alam mo ba anak, masama yun. Kasalanan yun. Kasi nilikha tayo ng Diyos na babae at lalaki. Kung anong pagkakalikha sa iyo ng Diyos, yung ka. No? Huwag mo nang babaguhin pa yung gusto ng Diyos para sa iyo. Kaya halimbawa, meron kang maging kaibigan na ganyan at gusto kang lang maging kabarkada, huy, sama ka sa amin, masaya. Huwag kang sasama. Kasi konting panahon lang, lalambot ka na kagad. No? So, ibig sabihin, maaga pa lang, wina-warningan mo na yung anak mo. Anak, ang uso ngayon, teenage pregnancy. No, mga nag-aaral pa lang yung mga bata, nagkakaroon na ng baby kasi ginagawa nila yung hindi dapat gawin, yung ginagawa ng mag-asawa na. No? Kaya anak, huwag kang masyadong lalapit sa mga opposite sex. Okay naman makipagkaibigan sa kanila, but not too close. Baka matempt na gumawa ng hindi dapat. Yan. So, hinahanda mo na ang iyong anak. Tinuturuan mo na. Ito ang problema.
Maraming mga magulang nahihiya na magsabi ng ganyan sa mga anak. Tama po ba mga magulang? No, nahihiya tayo. Naku, baka ano sabihin ng anak ko na, napaka naman ni daddy, masyado namang ah, killjoy. Pag hindi po natin ito ginawa sa ating mga anak, guess what? Sino magtuturo sa kanila? Yung kanilang mga kaibigan at ang internet. Ano ang matututunan nila sa internet? Ano ang matututunan nila sa kanilang mga kaibigan? Kaya mga magulang, unahan na po natin turuan yung ating mga anak ng patungkol sa Panginoon. Okay? And when we do nothing as parents by default, that your children's friends and internet and the world will be very happy to teach your children. And hindi natin magugustuhan yung ituturo nila sa kanila. Hindi lamang tuturuan natin yung ating mga anak tungkol sa kasalanan, tuturuan din natin sila tungkol sa pagmamahal sa Diyos. In Deuteronomy chapter 6, verse 4 to 7. Okay? Deuteronomy. Next slide, please. Okay, sabi dito, "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your might. And these words that I command you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, when you lie down, and when you rise." So ganito pala ang nais ng Panginoon na estilo ng ating pagtuturo sa ating mga anak. And the background of this was when Israel was about to enter the Promised Land. No? Nasa labas pa sila ng Promised Land. And, and Moses is about to die. Malapit na siyang bawian ng buhay, iiwanan na niya itong mga children of Israel. And so this is what he said. Mga magulang, no? Turuan ninyo ang iyong mga anak. Sabi dito, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And these words shall be in your heart. Yung pagmamahal sa Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, ay dapat nasa ating mga puso. Okay? Mga magulang, dapat daw, bago tayo magturo sa ating mga anak, dapat ang pagmamahal sa Diyos nasa ating mga puso. No? And then, sabi dito, "These words that I command you today shall be on your heart. You shall teach them." Kung ano yung nasa puso natin ng pagmamahal sa Diyos, ay ituturo natin diligently to your children. Shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise. Lahat ng pagkakataon, opportunity that we can tell our children about our love for God, about faith in God, about serving God, ituro natin sa kanila. Pag tayo nakaupo sa bahay, no, mag-usapan natin ang patungkol sa Bible, tungkol sa Panginoon. Kapag kayo nasa mall, no, when you are walking by the way, after this, some of you will go to the mall. No? And anong pinag-uusapan nyo habang kumakain ng Jollibee or McDonald's? Bakit na hindi natin pag-usapan yung, okay, mga anak, anong natutunan nyo sa sermon ni Pastor kanina? Ikaw, anong masasabi mo? Ikaw, anong masasabi mo? Tama yan, dapat ganyan. No? Huwag nyo lang pag-uusapan si Pastor. No? Yan, si Pastor na yan, ganyan, no? Kakainis. Okay, ang pag-usapan nyo yung mensahe ng Diyos. Okay? Amen? Alright, okay. So, even when you lie down and when you rise, that means you have a family devotion.
You pray together. You teach them the Bible. Start them early. Okay? So, sa mga singles, maganda, the moment you have a child, kahit wala pa kayong baby, mag-asawa pa lang kayo, bagong kasal, mag-devotion na kayong mag-asawa. Pray together. And when you have a child, let your child, baby, magti-devotion tayo, ha? Makinig ka, ha? Habang lumalaki yan, naiintindihan na niya yung pinag-uusapan ninyo. Napaka-importante. Alright? And number 2, let's proceed with number 2. So start them early, okay? Number 2, instill good discipline into them. Okay? Sabi dito, train up a child in the way that he should go. Train up. Kapag naririnig natin yung salitang train up, ano yung pumapasok sa ating kaisipan? Ang pumapasok sa ating kaisipan, si Alex Ayala. Yan, di ba? Kasi she's a very good athlete. At hindi lang, we also think of soldiers. We think of discipline. At alam nyo ba, the Hebrew word for train up is tiyanak. Oh, tiyanak. Parang sa Pilipino, hindi maganda yung tiyanak. Pero C-H-A-N-A-K. Tiyanak. And tiyanak means the idea of dedication. So, ibig sabihin, it is discipline with dedication. Discipline with dedication. A discipline which is intentional, regular, consistent, and you are not giving up. So, ano ba ang discipline? Mahalaga ba ang discipline sa isang tao? I have this my own definition of discipline. Next slide, please. Aha. Yan. Okay, basahin natin. Ready, begin. Discipline is the training of oneself to have self-control and commitment to do what needs to be done consistently that would result to something good. Ayan. So, ang discipline daw, yung tuturuan mo yung sarili mo o tuturuan mo yung anak mo na i-control yung kanyang sarili. Na huwag gawin yung mga gusto niyang gawin, pero hindi makakabuti sa kanya. Iwasan yung gawin yung mga bagay na hindi makakatulong sa kanya. And to have that commitment to do what needs to be done consistently that will result to something good. So, halimbawa, discipline sa pag-aaral, na-enjoy ba yung pag-aaral? Di ba, minsan ang pag-aaral parang mahirap mag-aral. Pero alam natin, pag nag-aral ka, it will result to something good. It will bring about good future for you. Pero, hindi nating favorite mag-aral. So, kailangan mo ng disiplina. Kailangan mong kontrolin ang sarili mo na hindi ako mag-ML all the time. Kailangan kong disiplinahin na mag-aral, magsunog ng kilay. Consistently, hindi lang pag may exam, kundi every day. Kahit walang exam, nag-aaral ka, nagbabasa ka ng lesson. Alright? That is discipline. And we need to teach our children discipline. Napakahalaga na disiplinahin natin sila. Anong sabi sa Proverbs pagdating sa discipline? Ito namang discipline na ito, yung pagdisiplina kapag may maling ginagawa. In Proverbs 13 verse 24. Okay, basahin natin. Meron pa yatang nauna kaysa dyan. Ayan, okay? All together, ready, begin. Whoever spares the rod hates his son, but he who loves him is diligent to discipline him. Okay? Ang sabi dito, ang sino man daw hindi
kumbaga, hindi mamamalo, no, ay hindi niya mahal ang kanyang anak. Okay? Pero ang sino mang nagmamahal sa kanyang anak ay didisiplinahin niya ito. Bakit? Kasi kapag mali ng ginagawa ng iyong anak at hindi mo didisiplinahin, hindi mo paparusahan, anong gagawin niya? Magpapatuloy siya sa kanyang masamang ginagawa. At later on, it will determine the direction of his life. So kailangan ay tamang disiplina. Next slide please. My son, do not despise the Lord's discipline or be weary of His reproof. For the Lord reproves him whom He loves, as a father the son in whom He delights. Kailangan po nating disiplinahin ang ating mga anak, lalong-lalo na kung mahal po natin sila. Sapagkat ayaw natin na magpatuloy sila sa kanilang maling ginagawa. But I want us to understand this, no? That even our God Almighty sanction corporal punishment as one tool for parents to use in raising up their children in the discipline and instruction of the Lord. But, ito, makinig po tayo. The Bible does not endorse abuse, nor does it sanction spanking done in anger. Ayan. So, physical violence is different from loving biblical spanking. So, hindi po dapat may kasamang abuso ang pagdisiplina at ang pagpalo ay kinakailangan merong pagmamahal. Paano ba pagpalo ng may pagmamahal? I love you. I don't know. Maybe kausapin mo muna, anak, I have to do this so that you will understand, you will remember that what you did is wrong and you don't want to do it anymore. No? So pag nare-remember nila na pinalo sila, naku, masakit ang palo dahil may masama akong ginawa, hindi ko nagagawin yon. Okay? Ako po, napalo po ako ng aking mga magulang. No? Hindi naman ako napasama at alam ko yung hindi dapat gawin, alam ko yung dapat gawin because of the discipline of my parents. Okay? Pero wag na wag po yung abuse, no? That is not sanctioned in the Bible. But of course, not only that we use punishment, we also use rewards, no? In Proverbs 10 verse 6, the reward for doing good is life, but sin leads only to more sin. Sometimes, yung ating mga anak, hindi sila nagre-respond sa palo. Nagre-respond sila sa reward. No? Anak, pag hindi mo ginawa yung bagay na yan na hindi maganda, meron kang reward sa akin. Gusto ko yan. No? Sa halip na paluin mo, reward. Pwede rin naman po yun. No? So, kailangan matuto po natin gamitin kung ano yung the best para sa ating mga anak. I want you to know, next picture please. Ayan. Kilala nyo ba sila? Ayan, maaaring yung babae kilala nyo. Ang pangalan niya ay Serena Williams. Ayan. Sino nakakilala kay Serena Williams? Ano siya? Tennis player, no? One of the best in the world in her time. No, ilang beses siya. At siya ay isang billionaire. Yung kanyang asawa is a tech billionaire. Okay, so kung meron kang billionaire yung asawa mo, ikaw billionaire din, anong mangyayari sa anak mo? Disney princess. At tawag ay Disney princess or Nepo princess. So, yun, no? So, ibig sabihin, nag-vlog sila. Ito yung kinain namin, ang mahal-mahal. Ito yung bag ko. Ayan. Pero, alam niyo po, kakaiba yung ginawa nila. No, nung bata pa lang yung kanilang anak, si Olympia, ang pangalan ng anak nilang babae, si Olympia, ay ganitong usapan nila. Anak, mag-i-school ka na. So, bibigyan ka ng baon. Ngayon, para magkaroon ka ng baon,
kinakailangan pagtrabahuhan mo ito. So, kailangan pakainin mo yung aso, kailangan yung bed mo, ayusin mo, kailangan yung mga marumi mong damit, ilalagay mo sa hamper. Yan. Pag everyday ginawa mo yan, meron kang $7. Wow. So habang tumatagal, dinadagdagan nila, no? Hanggang sa naghuhugas na mag-isa. Okay. So, this is a good example of intentional discipline with rewards. Na maraming mga kabataan ngayon, no? Paghugasin mo, si kuya naman, si ate naman. May kilala ba kayong ganon? Nagtuturuan, no? So, anak, wala kang baon bukas pag hindi mo ginawa ang iyong assignment sa bahay. No, okay? Okay ba yung mga magulang? Tuturuan natin yung mga anak natin na pinaghihirapan yung mga bagay na excite silang trabahuhin kasi meron ding reward, no? At pinibigyan mo naman talaga ng baon, di ba? At itong anak nilang ito, merong gustong bilhin na relo, no? So sa halip na bigyan nila ng pera, ang ginagawa nila, anak, how much ba yung relo na yan? $160. Okay. So how much should you save every day para mabili mo yung $160 na relo na yan? So compute. Ayun. So kailangan magtabi ka. Do not use up your money. Kailangan you learn to save. Okay? So intentional, no? Dinidiscipline nila paano mag-save. So that is the right way to do it, to do discipline. And lastly, direct them towards the ways of God and success. Okay? Ang sabi dito, train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Okay? Mahalaga na ang kanilang training ay patungo doon sa dapat nilang papuntahan, no? In the way they should go. Everybody say should. Okay? It's different from in the way that they want to go. Hindi kung saan yung gusto nila, hindi kung saan yung dapat nilang patunguhan. Maraming mga magulang sasabihin nila, anak, I support you. Kung anong gusto mo sa buhay mo, hindi ako makikialam. Kung ano ang gusto mong gawin, hindi ako makikialam. I support you. Thank you, tatay. Gusto ko pong maging tambay in the future. Yung bang ML lang ng ML, maghapon. I support you. Ganun ba? Susuportahan ba natin yung gusto nila? Yung halimbawa, anak na lalaki mo. Tay, my dream in the future is to be the first ever Miss Philippines. My goodness, no? Lalaki siya, Miss Philippines, ang kanyang pangarap. I support you. I support you ba? Okay, no. Not in the way that they want to go, but in the way that they should go. And what way is that? It is the way of the Lord, no? So tuturuan natin sila kung saan ang dapat nilang patunguhan. Daddy, gusto pong maging contractor ng DPWH. Bakit naman? Kasi mayaman ka agad. No? Anak, ganito yan. Hindi tama yung ginagawa ng mga contractor ng DPWH ngayon. No? If ever na maging contractor ka, dapat honest. Dapat pagbutihin mo yung trabaho mo at dapat ay kung ano lang yung hindi ka papayag na merong mga
bahagi ang mga congressman. Ayan. Okay. So, ano ang dapat nating ituro sa ating mga anak? Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Proverbs 3, 5 to 6. Basahin natin. Ready? Begin. Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make straight your paths. Alam niyo po, habang itinuturo natin ito sa ating mga anak, kung anong ibig sabihin nito, na magtiwala sa Panginoon kapag tayo may pangangailangan, anak, wala tayong pera ngayon, pero let's pray. Let's trust in the Lord. No? So dapat makita din naman sa atin bilang mga magulang na ganun ang ginagawa mo bilang mga magulang. At nakikita nila na when you trust in the Lord, when you pray to the Lord, when you depend on the Lord, God provides. At makikita nila, wow, ang galing pala ng Lord. Kapag nagtitiwala tayo sa Kanya, inaayos niya yung problema natin, inaayos niya yung buhay natin. I want to have that kind of life. Okay? So, hindi natin pwedeng ituro sa kanila yung mga bagay na hindi naman nakikita sa atin bilang mga magulang. Of course, no parents is perfect. No? So, hindi naman tayo perfecto. Pero, dapat ay we are striving to do what is right. Okay? And last, dito natin makikita kung saan yung ituturo natin. Kung ano yung ituturo natin sa kanila. No? In 2 Timothy 3:16 to 17, all Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. So, mga kaibigan, mga kapatid, ang ituturo natin sa ating mga anak ay matatagpuan sa salita ng Diyos. And bilang mga magulang, for you to be able to teach your children, you must be well-versed in the Word of God. Halimbawa, magtuturo ka na, no? John 3:16. Tapos doon sa Old Testament mo hinahanap, no? So, Daddy, ano ba? Hindi mo alam yung Bible. No? So, kailangan tayo mismo, nagbabasa tayo ng Bible, tayo mismo ay pinamumuhay natin ang Word of God. And this is what we call discipleship. Kailangan nating turuan ang ating mga anak ng tungkol sa salita ng Diyos. Sapagkat kapag hindi po natin sila tinuruan, ang sanlibutan ang magtuturo sa kanila. Let's close our eyes and bow our heads. Let us pray. Heavenly Father, I know that you have commanded us to teach our children about your laws, about your word, about the sins that we should avoid in our lives. But Lord, we know that as parents, we should be knowledgeable, we should be prepared, and we should be good examples in teaching our children. So habang nakayuko po ang ating mga ulo, nakapikit ang ating mga mata, do you now see the importance of teaching your children about God, of giving warning to your children about the sins, about the dangers that awaits them in the world? Kung nakikita mo na mahalaga ang pagtuturo sa iyong mga anak, can you make a commitment to the Lord? Lord, starting today, I'm going to be faithful in studying the Scriptures.
you make that commitment. At para sa mga kabataan, habang bata pa kayo, start right. We will start a discipleship program here in our church, discipleship group, and I'm going to lead that. I'm going to disciple the younger generation. I hope that you will take part. I hope that you have a desire to learn more of God. And it will help you in your career, it will help you in your studies, and it will keep you away from the dangers of the world. Pray to the Lord, Lord, give me a desire to study your word. Father God, thank you for your word. We know that this is our responsibility as parents to unlock the potential of our children, to teach them about the ways of the Lord. May you help us commit to this command. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Okay, thank you so much. And today, let me share with you some announcements. We'll have a water baptism on September 27. So kung gusto po ninyo magpabaptize, hindi pa kayo nababaptize, you want to be baptized by immersion, magpalista po tayo kay Sister Let, no? And then, or nabaptize ka pero hindi mo naintindihan yung baptism when you were baptized, pwede namang isagawa at the same time ay talagang you are now committed to the Lord. And we'll have our men's fellowship next Saturday, September 13. So, for now, ang ating pong gagawin ay doon po tayo sa UP Sunken Garden, no? 7 o'clock, no? And then maglalakad-lakad po tayo doon at magbe-breakfast at magpe-prayer time and devotion. Okay? So lahat ng kalalakihan, Saturday po yon ng umaga, if you can join us in UP Sunken Garden. Okay? So, we want to have bonding with the men. At ngayon, we would like to recognize our birthday celebrants for the month of September. Okay? We have J. Dawn, Febyar, September 1. We have Sister Sherry Mangalindan, September 2. Kian Alapitan, 11. Sister Aline Villaluz, 17. Rosie Febyar, 18. Franz Joseph Pascual, 18. Brother Evit Macaraeg, 19. Mike Sapopo, 19. Si Don Ray, Pastor Don Ray Garcia, September 20. Sister Lani Sioson, 25. Si Jo Marie Planta, 26. And Dominic Macaraeg, 30. September 30. Okay? So, tatawagin po natin yung mga narito kayo dito ngayon. Please come forward. At kung birthday ninyo pero hindi kayo nakasama dito, hindi natin na-update yung ating list. Pakitaas ang kamay, birthday ng September. Meron ba? Sa mga taga Montalban. Ay, brother, come here. Sa Montalban. Sige, halika dito, brother. Okay, sige po. I-update po natin ito, no? Hindi pa natin na-update masyado yung ating... Nasaan na si Pastor Don? Okay. Dominic. Dom. Ayan. Brother Evan.
Okay, let's sing happy birthday for them. Lapit po kayo dito. Yan. Ready, sing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay. Lapit po kayo. We will have our picture. Nandito pala yung isa yung aking second son coming from Los Baños, September 18. France, come here. A birthday mo. Baba mo muna yung bag mo. Okay, September 18 naman ang birthday ni Franz. So, may I request everyone to please stand and let us raise our hands for them as we pray for them. Let's pray. Father God, thank you, Lord, for all this, our birthday celebrants. We ask, oh God, that you will pour out your blessings upon them. We pray that you will give them wisdom. We pray, Lord, that you will direct their steps. We pray, Lord, that you will give them good health and open doors of opportunities for more blessings in their lives. Thank you so much, Father. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen. Okay? So, paki-blow. Ikaw lang ang girl, kaya ikaw na ang mag-blow. Yeah. Okay. Na-picturean na ba? Tapos na. Okay, thank you. Thank you. God bless you. Okay, let's call on our team, worship team, to close. Let's all stand. Tumayo po tayong lahat at tayo manalangin. Father God, we thank you, Lord, for all the word that we have heard this morning. I pray, Father, that you will continue to work wonderfully in our lives, enabling us to have wisdom that you have given King Solomon. Enable us to understand this godly wisdom and to apply it in our lives. And we pray, Father, that it would really result to godliness and it would result to success in our life. May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen and amen. Amen and amen. Thank you so much, Pastor F. Sino po ang na-bless for this morning? Amen and amen. So, for that po, let's sing once more, Araw-Araw. As children of God, patuloy po nating i-enjoy ang presence ni Lord sa mga buhay po natin. Amen? Amen. Sige. Hey! Hey! Uh-oh. Araw-araw kasiyahan, araw-araw
See you po next Sunday.